Kayo ba ay mahilig magtsaa? Hindi pa. Iyon na maganda. Hindi kayo mahilig magtsaa. Ikaw naman, Anilo, mahilig ka ba magtsaa? Hindi po. Pero nakainom na ba kayo ng tsaa? Opo. Opo. Ang tsaa ay lasang tsaa, syempre, no? Ngayon, tayo ay magtsaa-tsaa. Meron ako dito na tipat. Dahil hindi kayo mahilig magtsaa, mas maganda matutunan ninyo ang uminom ng tsaa. Ito ay tipat, lalagyan ng tsaa, initan ng tsaa. At ito naman ay ang teacup. Ano, teacup, ito ay tipat, ito ay teacup. Isa sa iyo, Christopher, at isa sa iyo, Anilo. Ano? Ito ang tipat. O kunyari, ito ay meron ng tsaa. Ayan, ito ba? Tsaa. Ayan. Alam ba ninyo, ang pinakamasarap sa tsaa ay hindi yung lasa. Sabi nyo kanina, nakainom na kayo ng tsaa. Pero sa tsaa, ang tsaa ay hindi matamis. Hindi rin maalat. Ang tsaa ay hindi rin mapait. Kundi, ang tsaa ay lasang tsaa at ang nagpapasarap sa tsaa, hindi yung lasa, kundi yung init. Yung init ng tsaa, yun ang nagpapasarap. Kung bakit masarap ang tsaa, ay dahil sa init. Ano? Ayun ba ay nakadala ng tea party? Hindi ba rin? Kasi hindi nga kayo mahilig magtsaa. Pero kung kayo ay nakadalo ng tea party, ang saya ng kwentuhan ng mga nasa party. Hindi dahil dun sa lasa ng tsaa, kundi dun sa init ng tsaa at dun sa masaya at masarap na kwentuhan ng magkakaibigan at ng magkakabarkada. Kung bakit nagiging masaya yung magkakaibigan ay dahil sa kwentuhan. Yun yung tsaa. Nagiging masarap siya dahil sa init at dahil sa kwentuhan. Ganon din sa inyong pag-asama na panghabang buhay, Christopher at Anilo. Ang masarap sa pagkasama ng mag-asawa ay yung init ng pagmamahalan. At ano pa ang magpapasarap sa pag-asama ng mag-asawa? Yung kwentuhan. Natatandaan ninyo, nung kayo ay nagsisimula, nung kayo magkakilala, gusto ninyo lagi kayong magkakwentuhan. Lagi kayong magkatawagan sa cellphone. At walang inurasan yon. Kahit hapon, maga, tanghali, gabi, kahit nga madaling araw, gustong-gusto nyo makakausap ang bawat isa. Magkalayo kayo, pero ramdam yung init ng pagmamahalan bilang magkasintahan. Amen? Kung bakit sumasarap at gumaganda ang pagkasama ng magkasintahan at mag-asawa dahil dun sa init ng pagmamahalan. Amen? Kaya, napakaganda na lagi nyo maalala ang pag-inom ng tsaa. Nandun yung init, nandun yung kwentuhan. Pero alam ba rin, may mga pagkakataon na kapag napabayaan natin yung tipat, kapag napabayaan natin yung tsaa, lumalamig yung tsaa. At pag iinumin mo yung tsaa, wala ng init, hindi na masarap. Pero alam ba ninyo, Christopher at Anilo, pwede pa rin pala na maging masarap ang tsaa kahit malamig na. Kahit malamig na. Bakit? Anong gagawin? Lagyan nyo ng mga flavors. May add-ons. Lagyan mo ng gatas. Lagyan mo ng asukal. Lagyan mo ng yelo para lalong lumamig. At lagyan mo pa ng iba pang mga flavor at yan ay magiging milk tea. Di ba? Ang tsaa ay nagiging masarap dahil meron tayong mga idinadagdag. Kahit ito'y malamig na, sumasarap pa rin ang tsaa. At sa pag-asama ng mag-asawa, ganun din. Akala kasi ng marami, kapag nawala na yung init ng pagmamahalan ng mag-asawa, nababaliwala na yung relasyon, nababaliwala na yung pagsasama. Hindi, Christopher at Anilo. Mawala man yung init na pagmamahalan, pwede pa rin maging masarap ang inyong pag-asama. Bakit? Mayroong add-ons doon sa inyong pag-asama. Ano yun? Yung inyong anak. Yung inyong magiging mga anak. Kaya, meron pa kayong isa. Yung inyong magiging anak. At yung dating init ng pagmamahal at pagtitinginan ninyo bilang magkasintahan at bilang mag-asawa, mapaparam yun. Lalamig ang inyong relasyon. Lalamig at magkakalamigan kayo. Pero magsasama pa rin kayo dahil hindi na nakatuon doon sa init na pinag-uusapan ninyo dati
ang inyong pagmamahalan, kundi nasa responsibilidad bilang mga magulang. Pagtataguyod ng mga anak, pagpapakain, pagpapaaral, yun na yung form at level ng inyong pagmamahalan. Nasa responsibilidad at sakripisyo na yun ang magpapasarap at magpatatatag sa inyong pagsasama kahit nagkakalamigan na ang mag-asawa. Marami ang mga relasyon na mag-asawa na lagi nila sinasabi na wala na, malamig na ang aming pagsasama. Yung iba na uuwi sa hiwalayan. Kayo, Christopher at Anilo, kahit lumamig na ang inyong nararamdaman sa bawat isa, na wala man yung dating init ng pagmamahalan, magiging matatag kayo at magpapatuloy kayo sa inyong pagkasama ng panghabang buhay. Dahil ang inyong pagmamahalan ng inyong kasal ay hindi lamang nakatuon sa papel. Ang inyong kasal ay hindi lamang nakatuon sa kung anong nararamdaman na init na pagmamahalan ng mag-asawa, sapagkat ang inyong kasal ay nakatuon din kung paano magtaguyod ng pamilya, kung sa inyong responsibilidad sa inyong mga anak at sa asawa, sa pagtataguyod ng pamilya. Dapat nakatuon at nakafocus din tayo doon. Amen? At alam niyo, hindi magagawa ang tipat, hindi magagawa ang tikap na yan, at walang mangyayaring tsaa kung walang gumawa nito, kung walang nag-init ng tsaa. At sa inyong pagkasama ng panghabang buhay, sino ang gumawa? Walang iba kundi ang Diyos. Lagi niyong aalalahanin ng Diyos na gumawa at naging dahilan kung bakit kayo ay nagsasama ngayon bilang mag-asawa at magsasama na panghabang buhay. Ang Diyos ang naging dahilan. At ang Diyos na ito na gumawa sa inyo, ang sasama sa inyong relasyon na panghabang buhay, may init na nararamdaman sa pagmamahalan, kahit maging malamig ang inyong pagsama ng panghabang buhay, patuloy kayong gagabayan ng Diyos, kaya lagi kayong tatawag sa Kanya at huwag makakalimot para ang inyong buhay pag-aasawa, buhay pag-pamilya ay maging tagumpay. Amen? O ito, Christopher at Anilo, ito yung regalo ko sa inyo. Kaya kapag halimbawa at nalilimutan na ninyo ang init ng inyong pagkasama, lagi lamang kasana kayong tumingin dito at huwag kayong magsasawa na magkwentuhan at umupo at magtsaa. At maalaala ninyo ang mga pangyayaring ito na minsan, isang araw, naging mainit ang inyong pagkakwentuhan, naging mainit ang inyong pagkasama, naging mainit ang inyong pagmamahalan. Amen.